May mga imbitasyon na hindi dapat tanggapin. At may mga nayon na wala sa mapa, ngunit kapag natapakan mo na ang mga ito, hindi ka na magiging katulad ng dati. Ang pangalan ko ay Bernard. Ang kwentong sasabihin ko ay hindi isang alamat, hindi isang taktika ng pananakot. Ito ay isang tunay na karanasan, isang minsanang bagay, ngunit sapat na upang baguhin ang aking buong pananaw sa mga tao, kadiliman at ang tinatawag nating mga kaibigan. Nagsimula ang lahat sa isang tila hindi nakakapinsalang imbitasyon. Bernard, punta tayo sa baryo ni Bert. May pista raw masarap ang pagkain, masaya yan. Si Alan yon, matalik kong kaibigan noong high school. Nag-aalangan ako noon dahil narinig ko na ang pangalan ng nayon noon, baryo ng mga aswang. Sabi nila may nabubuhay sa kadiliman doon. At ang mga pumupunta doon hindi lahat ay bumabalik. Napangiti ako ng mahina, inalis ang chismis. Siguro naman chismis lang yan, no? Nagkamali ako. Umalis kami sa lungsod sa hapon, tumatawid sa mga pulang dumi ng kalsada, malalim sa mga bundok, kung saan walang signal ng telepono, walang mga palatandaan, at walang paraan upang lumiko. Habang papalapit kami sa nayon, mas lumalakas ang hangin. Parang may nagmamasid mula sa mga puno. Hindi ko akalain ang unang ulam na naghihintay sa akin sa hapagkainan ay magiging bahagi ng katawan ng tao. Never akong naniwala sa mga aswang o multo sa kakahuyan. Sinasabi sa akin ang dahilan na ito ay produkto lamang ng imahinasyon ng mga matatandang lalaki at babae na nagkukwento upang takutin ang mga bata na tumakbo sa paligid. Ngunit pagkatapos isang araw, tumuntong ako sa isang lugar na wala sa mapa. At lahat ng aking pananampalataya ay nabasag, pira-piraso. Ang pangalan ko ay Bernard. Praktikal akong tao, parang tahimik, hindi masikip. Pero may isang kahinaan ako, hindi ko alam kung paano tumanggi sa mga taong malapit sa akin. Bernard, sama ka naman sa pista sa baryo ni Bert. Libre pagkain, inuman, tapos overnight pa. Ang nagsasalita ay si Alan, matalik kong kaibigan mula pagkabata. Sabik siya, kumikinang ang mga mata. Pero sa puso ko may namumutla. Bert? Ano ang pangalan ni Bert? Hindi ba ang lugar na iyon ay napapabalitang kuta ng mga aswang? Tatanggi na sana ako. But then again, kung hindi ako pupunta, iisipin ni Alan na minamaliit ko siya. Trip lang. I reassured myself. Aalis kami sa hapon. Makitid ang maruming daan na may mga kagubatan na nakatakip sa magkabilang gilid. Nawala ang signal ng telepono nang lumiko ako sa trail. Si Alan ay patuloy na nagsasalita at tumatawa, ngunit ako bawat hakbang ay naging mas mabigat. Kahit papaano naramdaman kong may naglalakad sa likod ko, kahit lumingon ako at wala namang tao. Dumating kami ng palubog na ang araw. Matatagpuan ang Bert Village sa gitna ng kagubatan, na may kaunting bahay na gawa sa kahoy na itinayo ng magkakalapit. Walang street lights. Walang maligaya na musika. Tanging ang mga mata ng mga taga-nayon ay nakatitig sa akin. Hindi nakaka-welcome look. Ngunit sa halip pagsisiyasat. Parang hindi ako dapat nandito. Naghain sila ng mga tradisyonal na pagkain, papaitan, adobo, dinuguan. Masarap kumain si Alan kaya hindi ako makatanggi. Ngunit habang dinadala ko ang unang kutsara sa aking bibig, isang lamig ang dumaloy sa aking gulugod. Wala man lang lasa. Ang papaitan ay ganap na walang buhay. Napalunok ako sa discomfort, pilit nang umiti. Ngunit pagkatapos, tiningnan kong mabuti ang mangkok ng sopas. Sa gitna ng makapal na kulay abong tubig, may tumataas. Huminto ako. Ito ay isang piraso ng buto maliit, bilog, makinis parang kalahating bungo. Bungo. Tumingala ako. Nakatingin sa akin si Bert. At sa isang segundo, nakita ko ng malinaw, ang mga mata ay mamula-mula ng mga baga, kumikinang sa dilim. Boses ng narrator.
Sa sandaling iyon, alam kong pumasok ako sa isang lugar kung saan hindi natawa ang mga tao. Nabalian ng mga puno sa gilid ng kalsada na parang may dinaanan lang. Pero hindi napansin ni Alan. Napalunok ako. Ayokong gumawa ng gulo. Noong una, parang masaya ang kapaligiran. Isang lumang kahoy na mesa, ilang bote ng rice wine, paos ang tawa ng mga taga-nayon dahil sa sigarilyo at alak. Tumawa si Alan at tuloy-tuloy na uminom. Itinaas ko rin ang baso ko, sinusubukan kong ihal. Ngunit pagkatapos nagbago ang lahat. Biglang kumislap ang oil lamp sa kaunti-unting namatay. Lumakas ang hangin, malamig. Hinila ko ang shirt ko palapit sa katawan ko. Biglang bumagsak si Alan sa mesa, nakatagilid ang ulo, nakapikit ang mga mata. Alan? Oy, niyugyug ko siya. Walang tugon. Nilingon ko si Bert. Siya nakatingin sa akin. Ngunit hindi na pala kaibigan ang mga mata. Nakaawang ang kanyang bibig, hindi natural na nakaunat ang mga labi. Boses ni Bert mababa, nakakatakot. Masarap yung papaitan, di ba, Bernard? Gagawin din kitang papaitan. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi dahil sa alak. Tumayo ako. Ngunit ang aking mga binti ay napakahina na parang wala na silang mga buto. Umiikot ang mga mata ko. Nagsimulang umikot ang lahat sa paligid ko, parang lumubog sa putik. Ano ang nangyayari? Dahan-dahang tumayo si Bert, hakbang-hakbang na parang gutom na hayop. Inabot niya, hinaplos ang balikat ko tapos yumuko, dahan-dahang nilabas ang dila niya. Tumagilid ako at gumapang papunta sa pinto. Naglalaho ang lahat. Muntik na akong mahimatay. Malapit na sa susunod sa table ng Diablo. Biglang, isang matinis na tunog na parang sinaunang plauta. Isang kislap ng liwanag ang dumaan. Lumanda, malinaw, makapangyarihang boses. Tumigil ka, Bert. Hindi pa siya sayo. Tumingala si Bernard, sa madilim na liwanag, isang matandang lalaki ang lumitaw. Maningning na mga mata, kamay na may hawak na bamboo stick na may nakaukit na anting-anting. Isang matandang lalaki ang lumitaw mula sa kadiliman. Hindi ko alam kung sino siya. Pero parang pinuputol ng presensya niya ang mga tanikala na pumipigil sa akin. Unti-unting uminit ang katawan ko. Pagtingin ko sa aking mga paa, nakita ko ang mga pulang pagdila sa aking mga bukong-bukong. Malapit na, ungol ng matanda. Wala itong oras para tapusin ang ritual. Maswerte ka. Boses ng matandang lalaki, dahan-dahan, nagpapaliwanag. Makinig kang mabuti. Ang aswang ay tunay na humahawak sa isang kaluluwa kapag ang dila nito ay dumampi sa balat at nag-iwan ng bakas ng laway. That is ritual ng pagkukunin ng katawan. Kung kakain ka lamang ng karne, mamamatay ka. Pero kung dinilaan mo, magiging isa ka sa kanila. Nandoon pa rin si Alan. Kung hindi ako babalik, hindi na siya magiging Alan. Napatingin ako sa matanda. Alam mo ba ang daan pabalik? Boses ng matandang lalaki, nodding. Alam ko, pero kailangan mong maging handa. Dahil sa pagkakataong ito, kailangan mong harapin ang buong katotohanan. Isang 1978. Sa isang liblib na bulubunduking rehiyon ng Visayas, may nakatirang isang batang mag-asawa na umalis sa lungsod, naghahanap ng bagong simula. Hindi nila alam kung saan nila pipiliing magsimulang muli. Ay ang lupain ng mga demonyo. Ang mga pangalan nila ay Naldo at Angelina. Nagdala sila ng isang maliit na bagahe,
isang bata at isang sinaunang relic, ang inakala nilang isang alaala ng pamilya, isang pabilog na borda na tela na may pattern na parang mapa. Mapa ng kaluluwa, map of the soul. Isang bagay na ipinamana mula sa kanilang mga ninuno, ngunit hindi nila naunawaan ang tunay na kahulugan nito. Ang bahay na kanilang inupahan ay nakabukod, sa gitna ng gubat, malapit sa isang kanal at isang sinaunang sementeryo. Noong una silang lumipat, ang mga taga-nayon ay tumingin sa kanila na may kakaibang mga mata. Walang nag-hello. Walang tumawa. At dumating ang unang gabi. Nagising si Angelina sa kalagitnaan ng gabi. Sa labas, may naglalakad sa bahay. Hindi tao. Hindi hayop. Itim na aso. Pulang mata. At ang hiyawan parang sigaw ng isang bata, ngunit pabulong, pasulpot-sulpot. Isang katok sa pinto, mabagal, steady, pagkatapos ay lumalakas. Tok-tok. Tuk. Isang figura ang gumagapang sa harap ng bakuran, nakabaligtad, ang ulo ay naka-180 degrees, ang mga mata ay nakadikit sa kahoy na pinto. Nanginig si Angelina. Si Naldo ay naglabas ng kakaibang bagay mula sa kahoy na dibdib, isang tuyong buntot ng stingray. Hindi nagkataon na dinala ni Naldo ang bagay na yon. Ito ang buntot ng pagi, ang sagradong sandata, na ipinamana ng kanyang ama, isang tunay na albularyo. Habang bumubuhos ang dilim mula sa bintana. Nang magsimulang umakyat ang nilalang sa pader. Bumaba si Naldo, gamit ang buntot niyang pari para hampasin ng malakas sa dibdib ang demonyo. Nakakatakot na sigaw, kislap ng liwanag, ang nilalang ay umuungol at natutunaw sa itim na usok. Iyon ang unang labanan. At sa unang pagkakataon ay naunawaan nila, nasa maling lugar sila sa maling oras, may mga relic na hindi dapat ilantad. Ang telang iyon ay hindi isang dekorasyon. Ito ang mapa ng Soul Seal, isang sinaunang isusi na ipinamana ng mga ninuno ni Angelina, ang mga tagabantay sa pagitan ng mundo ng buhay at ng dilim sa mga henerasyon. At ngayon ito ay nagising na. Cut to present, ang matandang albularyo ay nakatingin kay Bernard ng malalim ang mga mata. Hindi ka ordinaryong tao, Bernard. Sabi niya. Ang dugo ng tagabantay ay dumadaloy sa iyo. Kaya naman amoy-amoy ka nila pagpasok nila sa nayon. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o maniniwala. Just know lahat ng coincidences ay hindi na coincidences. Ang pangalan ko ay Bernard. At kung totoo man ang sinasabi niya, well, hindi lang ako pumunta dito para iligtas ang kaibigan ko. Natapos ko ang isang ikot ng kasamaan na tumagal ng mahigit 40 taon. Ay nitiri kay kurande res vogyan. An hello alienanie. Eb anetiane. Iray trong te el gin ni nane nagsongbay. Ti eden bit ende ang ias ti a yi bit ende nu yan Alan na alendi siyan da alan na. Ging de albularyo. Ku siyan ngitian ende tiray en ende die kavianitay. Lolo temyong ni ene bias wang ay datilia. Ayan ay kaura ene en elo ilay ye via enen ene endu ane ray ang yan liram yan tro en liran an. Lolo temyong. Kuba rimang mungi islenyan. Andanimu yane. Kufay li nentsuin kwari daan na yan nita. Niyud nan diray.
El nilirani tatakarding ilani. En iniran albulario, chagyani ayan ilalaitin, gipning ho. La ilay yan eman. And inilani yan iyan, ayan niyo baso anditie. Senila gi, lolo temyong nan de dunu, iduhin karding ang limbiran indi iki eman. Ging lolo temyong, haitian. Tikila iya siksong. Limwan liran li yan and nisilignan and daw lang. Naya sila'y tibit, dan alyan ifaykon ni. Temyong uwan ribuntot ng pagi, ay ilalin dan yan zemu ni dene nani, yan carding visivo. Hindi aswang elen Ayt na elen iya, ayan atay, ayan kiyangi. Ayt na iya wi and tila an iyan niye. Ginemunir ni, racha kagyam gilin yan. Temyong. Ni Manggit aswang, faikin ilay mu yan hite egen ikyu. Riendemu lay bani ilalin yan. Ay mubir migisulin dati ito. Bernard run, sitsi nante, elay rendilu a haichuin sangkwitil. Ay se lay tahiyo. Ti eventi an nikin. Tika nita ni itidia. Temyong. Ay nita rin isiyam niyutidyan. Nuwir liyan kubile ilay trong taper. Yela alin isiyam lekonina. Bernard ni liyo. Enay mula iya laylanyan. E aswang abit yino ran nimang ligi kanitin. Bumalik kami sa nayon ng Bert alas 3 pa lang. Wala nang ilaw. Wala nang boses ng tao. Naroon lamang ang amoy ng hilaw na karne, ang pagsunog ng abo, at isang nakamamatay na katahimikan. Si Alan ay nakahiga sa sahig, hindi gumagalaw, ang kanyang mga braso at binti ay bugbog. Tumabi sa kanya si Bert, hindi na si Bert. Ang kanyang katawan ay halos 2 metro ang taas, may mahahabang braso at itim na mga kuko na kasing tulis ng kutsilyo. Bibig na puno ng ngipin, tumutulo ang dugo, mga mata nagliliyab na parang mainit na uling. Boses na Bert. Late ka, Bernard. Pero wag kang mag-alala, main course ka pa rin. Lahat ng mga taga-nayon na tila isang maputlang backdrop sa party. Ngayon, sa sirang salamin, lahat ay lumilitaw sa kanilang tunay na anyo, aswang. Basag ang balat, nakanganga ang bibig, limbs na parang hayop. Isang nayon. Isang species, isang buhay na bangungot. Si Lolo Temyong ay gumuhit ng isang anting-anting sa hangin na may abo, sumisigaw ng mga sinaunang salita. Sinugod ko si Bert, nahuli, at kinagat niya ako ng malakas sa balikat. Masakit. Sakit. Umagos ang dugo na parang fountain. Pero hindi ako nahimatay. Hindi ako nagbabago. Ang bloodline ay nagbabantay sa kaluluwa, pinapanatili ang iyong kaluluwa dito. Bumangon ako, hinawakan ko ang punyal na pinahiran ng dugo, at tinaga ng malalim ang braso ni Bert. Bumulwak ang kanyang dugo, itim, umuusok nang tumama ito sa lupa. Nagising si Alan. Tumingin siya sa paligid, blangko ang mga mata. Anong nangyari? Tanong niya. Tumingin ako sa kanya, hindi sumagot. Umalis kami ng Bert Village bago mag-umaga. Walang sinabi.
Mayroon lamang isang tahimik na katotohanan, hindi na ako ang matandang Bernard. Nakita ko ang totoong mukha ng demonyo. At alam ko,